Ang ngalan ko ay Lacan Leo. Tawagin niyo akong guro dahil may tuturo ako sa inyo. Nitong nakaraan, naglabas ako ng video tungkol sa 5 pundasyon ng pagiging high value man. Nabanggit ko doon na kailangan mo maging introspective at matutong i-analyze ang sarili, sapagkat kung walang self-reflection, walang self-improvement. Ngayon, bilang parte ng self-reflection, you need to be aware of bad habits that make you low value. Dahil sa pamamagitan nito, madali mong malalaman kung anong parte ng sarili mo ang kailangan ng improvement. In this video, I'm going to talk about 7 habits that make Filipino men low value. Nga pala, kung sakaling magustuhan mo ang video na ito, kindly hit the like and subscribe button. Number 1. Social media. One of the most self-destructive habit is drowning yourself with social media. You see, karamihan ng mga tao ngayon halipin ng kanilang mga smartphones. Walang ibang balak gawin kundi tumitig sa mga screens na parang mga NPCs, program to consume garbage contents, at hindi sila nakakamalay dito. Nakakaawa. You see, you can use social media to your advantage, or social media will take advantage of you. Isa ang social media sa pangunahing distraction sa panahon ngayon. Lahat nakatitig sa mga screen ng cellphone, kahit pa kumakain o naglalakad. Hindi makapag-focus sa kanilang ginagawa dahil hindi mabitawan ng cellphone. Kung ganito ka, you are being used. Gumising ka. Hindi ko sinasabing masama ang social media. May magaganda rin itong dulot sa atin. Gaya ng panonood mo ng video na ito, nagkakaroon ka ng awareness tungkol sa mga ganitong bagay. That is a good thing. Ngunit kung inuubos mo ang oras mo sa panonood ng mga walang kwentang garbage content, you are being used. A high value man has purpose and he knows time is money. Kaya hindi ito nagkakasaya ng oras sa panonood ng mga walang kwentang content sa social media. A high value man only consumes quality content na nagbibigay dagdag kaalaman sa kanya. And that is how you use social media to your advantage. Stop feeding your mind with garbage. Number 2. Alcohol and cigarettes. Maraming lalaki ang di sasang-ayon sa sasabihin ko, ngunit ang katotohanan, there's nothing good that comes from alcohol and cigarettes. Sure, pwede kang makatagpo ng mga bagong kaibigan dulot nito. Subalit, di na nakakapagtaka, you share the same bad habits. Di pare-pareho lang kayong alipin ng bisyo. Ang isang maayos na kamatis, kapag nilagay mo sa grupo ng mga nabubulok na kamatis, mabubulok din ito. Gayun din, pagdating sa mga tao, walang mangyayari sa iyong maganda kung napapaligiran ka ng masasama. Magiging katulad ka lang din nila, nalulong sa bisyo, alak at sigarilyo. Diyan na lang iikot ang inyong mundo. Wala nang gustong gawin sa buhay, basta may laman ng bote at isang pakete. Kontento na ang mga hangal na ito. Alcohol and cigarettes are ways of health and wealth. These are distractions and addictions. Ang isang high value man, malakas ang kontrol sa sarili at may talino. Alam nila na ang bisyo at addiction ay para lang sa mga mahihinang lalaki na hindi ito kayang labanan. Lagi mong tatandaan, addiction kills the dreamer's mind. Nga pala, bago ako magpatuloy, don't forget to like and subscribe if you ever find this content interesting. Number 3. Club. Mahilig ka bang pumunta sa mga party, sa mga club, magpakalunod sa alak at mga babae hanggang mag-umaga? Tama yan, dyan ka na lang dahil dyan ka nababagay. Para kang isang tipaklong na walang ibang gustong gawin kundi magliwaliw at ubusin ang oras sa layaw.
Mga makikitid mag-isip, walang masama sa kagustuhang sumaya. Sure, you may have privilege to do all that, but wait until life strikes back. Mapapakamot ka na lang. Sa lahat ng nanonood, umunawang mabuti. Alam kong ikakatuwiran ng lahat na life is short. Do what makes you happy. Agree. Ngunit may mas malalim na kahulugan yan. You see, we all have two choices in life. Enjoy now and suffer later, or suffer now and enjoy later. Para sa mga tipaklong mag-isip, pipiliin nila ang nauna dahil hindi nila naiintindihan kapag mas mapait ang paghihirap, mas matamis ang bunga. Maraming Pilipino ang hindi alam ang tunay na halaga nito, kaya maraming may hirap dahil inunang magpasarap. You see, hard work always pay off. That's the rule of the universe. Ngunit kung puro ka pasarap sa mga club at party instead of grinding for your dreams, lahat ng pangarap mo magiging pangarap na lang. If you can sacrifice for your dreams will become the sacrifice. Number 4. Online games. Online games are one of the most dangerous type of distractions among men dahil ito ay nakakibat sa likas na pagnanasa ng isang lalaki. Unawain mo ito. Simula pa nung unang panahon, likas na sa ating mga kalalakihan ito, palakasan, pananakop, pakikidigma at paghahari. Those are the innate desires of men. Kaya nga karamihan ng mga gamer ay mga lalaki dahil sa online games nila nakukuha ang 4 na bagay na nabanggit ko. Gayunpaman, isa itong manipulasyon sa mga kalalakihan. Pinaglalaruan ka ng mga ito dahil alam ng mga gaming companies na ito ang innate desires ng mga kalalakihan na kanilang pinagkakakitaan at dito sila yumayaman. Isipin mong mabuti yan. You see, ang paglalaro nito ay hindi masama, lalo na kung isa kang professional gamer na hindi lang basta laro kundi pinagkakakitaan mo rin ito gaya ng mga esport players. You have my respect. Ngunit kung nagiging addiction na ito at nawawala ka na sa focus, dyan ito nagiging masama. I was once a gamer hanggang sa mapagtanto ko na nagiging addiction na ito. Wala akong napapala at nagiging mainitin lang ang ulo ko, kaya ako'y tinigil ito at tinuon ko na lang ang aking atensyon, lakas at oras sa kung paano mag-level up sa tunay na buhay. Number 5. Chasing women. Chasing women will make you low value. Ang isang high value man hindi naghahabol ng babae, bagkus siya ang hinahabol ng mga babae, pinag-aagawan at pinagpapantasyahan. You see, mali ang maghabol ng babae dahil mas lalayo lang sila sa iyo. Instead, kailangan mong matuto kung paano sila kusang palapitin sa iyo. Kung sisisid ka sa dagat ng walang kahit anong dala, hindi ka makakahuli ng isda kung hahabulin mo lang sila. Tatakbo pa yan palayo sa iyo. Kailangan mong matutong manghuli nito dahil napakaraming isda sa dagat. Kailangan mo lang matutong mamingwit. You see, chasing women is a waste of time. Maawa ka naman sa sarili mo. Bago ka maghabol ng babae, iangat mo muna yung buhay mo instead of chasing them, attract them. Hindi ba't mas convenient kung babae na mismo ang lumalapit sa iyo? Mamimili ka na lang. At sa iyong pamimili, huwag basta-basta. Hindi porket maraming babaeng lumalapit sa iyo, lahat na titikman mo. Hindi maganda yan. Mapapariwara ka. Bagkus, piliin mo yung babaeng nakikita mo ang sarili mo kasama siya sa pagtanda. Tandaan mo ito. Ang pinakamagandang investment ay hindi bahay, negosyo o lupa. A good woman can be a man's best investment, but an immature girl is just a bill. Number 6. Garbage friends. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Ang corny talaga ng kasabihan na ito, pero may katotohanan dito. You see, karamihan sa mga kalalakihan ngayon pumipili ng kaibigan base sa kani-kanilang interest. Halimbawa, kung lasinggero siya, syempre mga magiinom din ang mga kaibigan niya.
They share the same interest, mga basurang interest. Kaya nagiging basura rin ang buhay. You see, choosing your friends is very crucial sa iyong pag-unlad. Kung isa kang leon na lumaki sa kawan ng mga asong ulol, kabilang ka na rin sa kanila. Tandaan mo, you can either influence your friends or your friends will influence you. Kapag sineryoso mo ang self-improvement journey mo, mawawalan ka ng mga kaibigan. Yan ang mabait na katotohanan. At hindi lang sa akin ito nanggaling. Marami ring magsasabi nito at isa ako sa mga patotoo. I have lost friends when I took this journey seriously. But this video is not about me. You see, sa pagpili ng kaibigan, maging matalino ka, di bali ng iilan, basta tunay at mapagkakatiwalaan. Siguraduhin mo na may pareho kayong mindset na umunlad at mag-improve. Don't be friend with low value men. Magiging low value ka rin. Nga pala, bago ko ipaliwanag ang huling natitira, don't forget to like and subscribe. Number 7. Ambitionless. A young man without ambition is an old man waiting to be. Napakalalim ng ibig sabihin ng kasabihang ito at isa sa mga paborito ko. Ngunit bilang lalaki sa lalaki, tatanungin kita, anong ambisyon meron ka? May gusto ka bang marating, patunayan, maabot sa buhay o pangarap? Kung nag-isip ka pa bago sumagot, you are ambitionless man. Hindi mo alam o hindi ka sigurado sa gusto mong puntahan. Ang buhay mo ay parang tuyong dahon na sabay sa hangin, ang tungo lang ay pababa. You see, mahalaga sa mga kalalakihan ang ambisyon dahil dyan nakabase ang magiging value mo. Kung isa ka lang pulubi sa kalye, anong value mo sa mundo? Hindi ako nang mamata, ngunit yan ang realidad. Hindi gaya ng mga babae na nakabase ang value depende sa level of attractiveness nila. Ang mga kalalakihan, nakabase ang value kung ano ang narating at naipundar sa buhay. As a man, your value is based on what you are and what you have. Kaya kung bata ka pa, ngunit walang ambisyon, wala kang ibang ginagawa kundi naghihintay lang na tumanda. Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, tapat kong kawal.